Hello at welcome sa ating channel. Ngayong araw, panonoorin natin ang mga kakaibang pangyayari sa mundo na walang maniniwala kung hindi nakakunan ng kamera. Pero bago natin simulan, inaanyayahan ko kayo na i-like ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang video na to ay isang patunay kung paano mag-adapt ang kalikasan para sa kanilang survival. Isang perpektong paglalarawan sa kapangyarihan ng ebolusyon. Sa video, makikita ang gagamba na gumagalaw sa mabatong kabundukan. Ang gagamba ay mainit sa mata ng mga ibon. Isa sila sa pangunahing pagkain ng mga lumilipad na nilalang. Sa di kalayuan, nagmamasid ang isang ibon. Inosenteng nilalang na walang kamalay-malay sa papasukin niyang panganib. Nakita niya ang kanyang biktima. Sinunggaban niya ito. Bang! Isang ahas pala. Nabulaga ang kawawang ibon. Siya pala ang tanghalian sa araw na yon. Ang ahas na yan ay tinatawag na spider-tailed horned viper. Isang bagong species ng ahas na opisyal na kinilala ng mga sayantipiko noong 2006 bilang new species. Ang ahas ay may sungay at buntot na itsurang gagamba. Ginagalaw nito ang kanyang buntot na kahalintulad sa movement ng gagamba. Ito'y habang nakacamouflage sa kabundukan para mapanatiling invincible sa ibang hayop. Isang perpektong panlilinlang. Matatagpuan sila sa Sapros Mountain na nasasakupan ng bansang Iran. Panoorin ang ibon na to. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sabi niya sa isip niya, sigurado talaga ako gagamba yun eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Akala niya talaga gagamba. Bumalik pa siya para sa isang mabilisang reality check. Another one. Nakakita ka na ba ng unggoy na may dugong maharlika? What? Wow! Wow! Ang tawag sa unggoy na yan ay red-shanked doe. Mas kilala sa kanyang nickname na Queen of Primates. Matatagpuan lang sila sa mga bansa sa Southeast Asia gaya ng Vietnam, Laos at Cambodia. Kung iniisip mo na puro buhangin lang ang makikita sa mga desyerto, nagkakamali ka dahil may isang lugar sa Brazil kung saan pinagsama ang dagat at desyerto. Ito ang Lençóis Maranhenses, ang pinagmamalaking natural wonders ng bansang Brazil. Napabilang sa UNESCO World Heritage Site noong 2014 dahil sa sobrang ganda. Ang kakaibang phenomenon ay binansagang the Desert of the Thousand Lagoons. Base sa mga eksperto, mas madalas pang umulan sa lugar kaysa umaraw. Sa katunayan, sa loob ng isang taon, 100 to 200 days umuulan sa lugar. Ito ang dahilan kung bakit laging may tubig ang lagoon. Pero may mga buwan na natutuyo ang dagat, ngunit ang nakakabilib, sa oras na magkaroon ulit ng libo-libong lagoon, kasamang sumusulpot ang mga isda at ibang sea creature. Paano nga ba nangyari yon? Ito'y dahil sa panahon ng tagtuyot, inililibing ng mga isda ang sarili nila sa ilalim ng lupa para simula ng state of dormancy. Sa oras na maramdaman nilang may tubig muli sa disyerto, saka sila lalabas. Ang Lençóis ay tinatayang 2 million years na ang existence. Libo-libong lagoon na may kulay turquoise na tubig, may white sand na buhangin, crystal clear na lagoon at may alien-like landscape. Kaya naman para sa mga turista, ito ay swimming paradise. Base sa mga turista, hindi masakit sa paa kahit maglakad ka ng nakayapak sa tanghali. Ito ay dahil sa pinong buhangin, soil cleansing ang buong lugar. Kahit pa nga yung mga nagkukwento sa documentary, Very special place. naiiyak na lang kapag nilalarawan nila kung gaano kaganda ang the Desert of the Thousand Lagoons. Ang tropical royal flycatcher ay isa sa pinakakakaibang ibon sa buong mundo. Bumubuka ang kanilang ulo para ilabas ang kanilang palong. Base sa mga eksperto, ginagawa ito ng mga lalaki para akitin ang mga babaeng ibon. Ang lalaki ay may pulang palong, habang ang mga babae naman ay dilaw ang palong. Makikita lang ang kakaibang ibon sa Amerika. Welcome sa lugar na binansagang the most alien-looking place on Earth, ang Socotra Island ng bansang Yemen. Matatagpuan sa isla ang mga kakaibang reptiles,
halaman, ibon, puno, hayop na hindi mo makikita sa ibang panig ng mundo. 800 uri ng hayop at 300 uri ng halaman at puno ang endemic sa lugar. Endemic, ibig sabihin sa Socotra Island lamang sila nabubuhay. Parang natural museum dahil sa dami ng rare species. Isa sa pinakasikat na puno sa isla ay ang Battle Tree o Dragon Blood Tree. Tinatawag itong Dragon Blood Tree dahil parang dugo ang lumalabas sa dagta ng puno. Ang Socotra Island ay isang maliit na isla na parte ng bansang Yemen. Base sa talaan, 65 to 80,000 lamang na residente ang naninirahan sa isla. Pati mga residente sa lugar ay kakaiba ang kultura dahil imbis na shake hands, nose to nose ang uri ng batian nila. Parang may naamoy ako hindi maganda. Base sa mga eksperto, ang isla ay isolated sa loob ng milyong-milyong taon. Dahil sa medyo eerie pero kakaibang ganda ng biodiversity, napabilang ang Socotra Island sa UNESCO World Heritage Site. May mga white sand beach din ang isla na halos walang tao. Kaya kapag nakapunta ka ng Socotra, nakarating ka na rin sa untouched paradise ng Earth. Pero tandaan, bilang way of respect, kailangan mong makipag nose to nose sa mga lokal. Take off the cap, man. Sa China mo lang makikita ang kakaibang geological rock formation na tila mula sa ibang planeta. Ito ang Zhangjiajie National Forest Park. Mas kilala sa tawag na Hallelujah Mountain, ang kauna-unahang forest park ng bansang China. Matatagpuan sa park ang 3,000 quartz sandstone na may taas na 200 to 300 meter kada isa. Kung ikukumpara, kasing taas siya ng pinakamataas na building sa Pilipinas, ang Grand Hyatt Hotel sa BGC. Sa park din matatagpuan ang 100 Dragon Elevator na opisyal na kinilala bilang pinakamataas na outdoor elevator sa buong mundo. Ang taas ay aabot sa 326 meter. At syempre, hindi papahuli ang pinagmamalaki nilang glass bridge, ang pinakaunang glass bridge sa buong mundo. Kaya nitong buhatin ang libo-libong tao ng sabay-sabay. Pero nasa iyo na yan kung may tiwala ka sa kalidad na gawa ng China. Okay. Base sa mga eksperto, ang buong area ay dating nasa ilalim ng dagat million years ago. Kaya nabuo ang matatayog na quartz sandstone na mula sa seabed ng karagatan. Napakalawak ng park, hindi kayang libutin ng isang araw. Umani ng iba't ibang pagkilala ang park at napabilang noong 1992 sa UNESCO World Heritage Site dahil sa kanyang unmatched geological wonders. Ang park ay patuloy na dinarayo. Sa katunayan, noong 2024, mahigit 7 milyon ang turista na bumisita sa park na may entrance fee na $33 o 2,000 pesos. Ang hayop na yan ay may pangalang Indri lemurs. Mas kilala sila sa tawag na babakato. Nakakabilib din ang close relative nilang si Paca lemur, isang rare species na makikita lamang sa Madagascar. Tinatawag silang Blade Runner dahil sa kakaibang abilidad sa pagtawid sa mga matutulis na bato sa kabundukan. Kilala ang mga babakato sa kanilang kakaibang communication style. Nakakita ka na ba ng Rainbow Mountain? Believe it or not, totoong nag-i-exist ang lugar na to. Ang kahangahangang bahaghari sa bundok ay matatagpuan sa Peru, mas kilala sa tawag na Vinicunca. Salitang Quechua na nangangahulugang Mountain of Seven Colors. Ang bundok ay hindi lang kilala sa ganda. Tinatangkilik din ito ng mga hiker dahil sa taas na 5,200 meter. Challenging ang trekking dahil sa manipis na hangin. Nahirapan ako huminga. Tapos nahihilo ako. Umaabot ng 2 to 3 hours ang hiking bago makarating sa summit. Kung hindi naman kayang umakyat, merong mga rent horses sa daan na pwedeng arkilahin para mapadali ang pag-akyat. Once na makarating ka sa tugatog ng bundok, iwi-welcome ka ng mga guwapitong alpaka. Pero dapat mag-ingat dahil ang mga alpaka ay mahilig mandura. Pag ganyan ugali ng hayop, ang sarap ikaldereta niyan. Talagang babalik-balikan. Base sa mga eksperto, ang lupa ay mula sa milyon-milyong layers ng rock na na-expose dahil sa global warming. Noong 2015, bahagyang uminit ang mundo ng 2 degree Fahrenheit.
Natunaw ang yelo ng kabundukan kaya lumitaw ang kakaibang phenomenon ng bundok. Ang Finicum Capero ay isa sa pinaka-photogenic spot sa buong mundo kaya paborito itong puntahan ng mga travel vloggers at photographer. Isang nakakamanghang palabas ang isinasagawa sa Senegal at Gambia tuwing sasapit ang piyesta. Ang kakaibang palabas ay tinatawag nila bilang Kumpo Dance. Ang Kumpo Dance ay tradisyon sa Africa na nagsimula pa 1,000 years ago. Tinuturing ito ng mga lokal bilang voodoo magic dance. Nagtatanghal ang mga kalahok gamit ang tinatawag nilang sambito na may ibig sabihing men of the night. Ang kasiyahan ay may kasamang drums, chants at sayawan ng komunidad. Ang sambito ay palaspas na gawa mula sa raffia palm leaves. Base sa mga lokal, walang tao na nagkokontrol sa loob ng sambito. Espiritu daw ang dahilan kung bakit gumagalaw ang bagay na gawa sa dahon. Ayan ang kanilang paniniwala. Para mapaniwala ang crowd, bago ang performance, binubuksan, sinusunog at binabaliktad nila ang sambito sa harap ng maraming manonood para patunayan na walang tao sa loob. Ang malaking walis ay animoy buhay na bagay na umiikot na parang ipo-ipo. Sa kabila ng misteryosong pagtatanghal, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng bloopers na i-expose ang sekreto na may tao pala sa loob ng sambito. Lumalabas na ang kanila palang costume ay may sekretong butas sa loob. Doon nagtatago ang dancer. Regardless kung may tao sa loob o wala, nakakabilib pa rin ang kanilang abilidad kung paano sila nakakakita, humihinga o paano nila kinakaya ang bigat habang umiikot ng ganong kabilis. Sa huli, mahiwaga man o kahit ano pang paliwanag yan, ang Kumpo Dance ay patunay kung gaano kayaman, kakaiba o kagagaling ang kultura na mula pa noong unang panahon. Hindi ito AI at mas lalong hindi edited video. Ang footage na ito ay kuha sa Pakistan noong 2020, panahon na hindi pa uso ang AI generated videos. Tinatawag ang fenomeno na ito bilang fish flood. Kung titingnan mo, baha talaga siya, kasama ang milyon-milyong isda na sumasabay sa agos. Pero syempre, hindi tayo Mystery Channel. May paliwanag ang lahat ng video clip na ina-upload natin. Ang maliliit na isda na kumikisot-kisot ay tinatawag na Pontius o mas kilala sa Tagalog bilang barb, kamag-anak ng carp. Sa Pakistan, binansagan sila bilang putty fish. Kung itatranslate ang ibig sabihin ay traveling fish. Dahil sa kakaiba nilang ugali, may isang bagay na unique sa kanila, na a-attract sila sa agos ng tubig. Sa katunayan, yung mga mangingisda na matagal sa larangan, sinasamantala ang kahinaan ng isda. Gumagawa sila ng artificial flow, isang kanal papunta sa tray para diretso huli ang maliliit na isda. Noong araw na mangyari ang fenomeno na to, kakatapos lang ng ulan, umagos ang baha sa disyerto kaya naman nagsisinuran ang maliliit na isda sa agos ng tubig. May isang lake sa Canada na literal na mukhang frozen masterpiece. Welcome sa Abraham Lake, ang artificial lake na ginawa noong 1972. Pero kahit gawa ng tao, hindi matatawaran ang mind-blowing beauty nito. Tuwing winter, makikita sa ilalim ng yelo ang frozen methane bubbles, para mga ice lanterns na nakalutang sa ilalim ng yelo. Pero wag ka, ang mga bulang makikita sa ilalim ng yelo ay methane gas. Sa katunayan, lumiliyab ito sa tuwing sinisindihan ng apoy. Sumasabog ito na parang paputok na iniligay sa ilalim ng yelo. Delikado rin ang ice condition ng lake. Dahil nga human-made ang lawa, minsan hindi pantay ang kapal ng yelo at nakadepende lang ang ice level sa pinakawalang tubig ng dam. Gayunpaman, patuloy itong dinarayo ng mga tao para makita ng personal ang mga bula na nakalutang sa ilalim ng yelo. Isang kamangha-manghang butas ang makikita sa Arizona, USA. Ito ang Barringer Crater. Sa katunayan, malinaw na makikita sa satellite image dahil sa laki. 50,000 years ago, tumama ang napakalaking bulalakaw sa Earth na may timbang na 300,000 tons. May bilis itong 20 km per second. Nag-release ito ng 10 megatons energy. Ang lakas,
600 times stronger kaysa sa Hiroshima bomb. 600 times, mapapaisip ka na lang talaga kung gaano kalakas yun. Ang resulta, nag-iwan ang bulalakaw ng napakalaking butas. May sukat itong 1,200 diameter at 170 meters deep. Kung ikukumpara, 60 palapag ang lalim ng butas. Ang Barringer Crater ay ang pinaka well-preserved meteor impact sa buong mundo. Hanggang ngayon, malinaw pa rin makikita ang impact features ng bulalakaw. Sa kasalukuyan, ang lugar ay ginagamit ng NASA para itest ang equipment nila sa Apollo training sa Moon at Mars mission. Hindi kayo namamalikmata at lalong walang AI enhancement sa videong ito. Ang dramatic cliffs na yan na may lawa sa itaas ay totoong nag-i-exist. Makikita ito sa Faroe Island ng bansang Denmark. Ito ang Sorvag Batan o mas kilala sa tawag na The Lake Over the Ocean. Dahil tignan mo naman, nakalutang ang lawa sa taas ng dagat. Ang lawa ay nakapaloob sa maliit na isla. Pinansagan ng mga historian ang lugar bilang Slave Lake dahil dito tinatapon ng mga Vikings ang mga slave noong araw. Sa geology, ito ay tinatawag na wink of time. Ibig sabihin, isang araw, mabubutas ang bato na nag-hold sa tubig ng lawa. Madidrain ang tubig sa loob ng lake. Mawawala. Magiging kwento na lang ang mind-bending views lake over the ocean ng Faroe Island. Kaya let's enjoy this wonderful sight while we can. Alam nyo ba na noong 1996, ang pinakamalaking ahas sa buong mundo ay matatagpuan mismo dito sa Pilipinas. Ang dabuhalang ahas ay pinangalanan bilang Prony, the largest reticulated pet python in the world. May haba siyang umaabot sa 23 feet at bigat na halos 300 kilo. Pero sa kabila ng kanyang laki, hindi siya kinatatakutan. Sa halip, minahal siya. Tinawag siyang gentle giant dahil sa kanyang pagiging maamo. Nahuli si Prony noong 1996 sa isang sementeryo sa Bohol. Napansin na nakahuli sa kanya na sobrang bilis niyang lumaki. Magastos na rin ang pagpapakain. Ang kanyang diet ay isang buong baboy at isang buong kambing. Kaya naman, pinatayuan siya ng mag-asawang si Sofronio Prony Salibay at Georgia Prony Salibay ng park na pinangalan ng Bohol Python Wildlife Park. Sumikat ang snake park sa Bohol nung mga panahong yun. Naging instant celebrity si Prony. Kada park, may iba't ibang pakulo. Meron pang ang tinatawag na snake massage kung saan babalutin ng ahas ang katawan ng parokyano. Grabe, hindi talaga matatawaran ang tapang ng mga Cebuano. I want problems always. Noong 2013, sa edad na 20 years old, namatay si Prony dahil sa hibernation. Ang kinagigiliwang ahas na nagbigay kabuhayan, simbolo ng komunidad, ay tahimik na namaalam. Kaya bilang pag-alala, pinatayuan nila ng rebulto ang gentle giant na nagbigay saya sa kanilang bayan sa pamamagitan ng taxidermy. Ipinreserve nila ang katawan ni Prony para manatiling buhay ang alaala ng pinakamalaking pet python sa buong mundo na nabuhay sa Pilipinas. Noong 2020, isang sinkhole sa Kenyan Rift Valley, East Africa, ang bigla na lamang hiniigop ang lahat ng bagay sa ibabaw ng ilog. Ang lokasyon nito ay eksaktong nakapwesto sa fault line ng Great Rift Valley. Ang Great Rift Valley ay isang napakalawak na fault line sa Africa. Ito ang dahilan kung bakit nahati ang Africa sa dalawang kontinente. Isang active tectonic zone kung saan normal na ang paglitaw ng mga cracks. Pero ang tanong, saan nga ba napupunta ang lahat ng hinihigop ng sinkhole? Para mas maintindihan, naghanap tayo ng halimbawa kung paano ito nangyayari. See. Back out again. That last time it went. Let's go over to the other side and see if we have a pumpkin. There it is! Kung ang sinkhole ay nangyari sa malawak na katubigan na walang fault line o void sa ilalim, karaniwan, dinadala lang ng sinkhole ang bagay na hinihigop niya papunta sa ibang bahagi, kung saan may space at walang pressure. Sa ganitong klaseng sinkhole naman na may direktang butas papunta sa ilalim ng lupa, lahat ng inihigop nito ay direktang napupunta sa underground system. At kapag nahulog ka sa ganitong uri ng sinkhole, halos wala na pag-asa na makalutang pa pabalik.
Nabidyoan sa Massachusetts noong 2017 ang 17 wild turkeys na pinapalibutan ang nakahigang hayop. Kung hindi lang sila hayop, iisipin mo na grupo sila ng kulto na gumagawa ng ritual. Ngunit, ang pinapalibutan pala nila ay patay na pusa. Base sa mga eksperto, ginagawa daw ito ng mga ibon upang protektahan ang pusa laban sa ibang hayop. Isa pa sa dahilan ay para bigyang babala ang mga motoristang dumadaan na may patay na hayop sa gitna ng kalsada. Isang patunay na mga hayop man sila, may utak din. Guys, kung umabot kayo sa puntong to ng ating video, sigurado nagustuhan nyo ang ating educational content. Kaya huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na upload.